Magandang umaga po sa inyo mga kapatid kay Kristo. Welcome po sa maikling pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos para po sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang pasimula, tayo po lahat ay sumandaling manalangin. Banal at dakila naming Diyos na bumuhay sa Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan at nagbibigay sa amin ng katiyakan ng katagumpayan. Kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang iyong presensya ay nananatili at hindi mo kami niiwan, hindi mo kami pinababayaan. Sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita, sa pananambahan namin sa araw na ito, sumaamin ka, Panginoon. Magpakahayag ka po at maunawaan namin ang iyong mga salita. Patuloy na ang iyong banal na spirito ang pumisan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa po ng salita ng ating Panginoon Diyos ay matatagpuan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang 29. John chapter 20 verses 19 to 29. Ganito po ang ating masusumpungan. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Tayo po lahat ay pinagpala ng Diyos sa pagbasa at pakikinig ng kanyang mga salita. Mula po sa tanggapan ng ating kumperensya, mula po sa sangguniang pangkumperensya ng Upland Cavite Conference ng United Church of Christ in the Philippines, patuloy po kaming bumabati sa inyong lahat, mga kapatid, saan man kayo naroroon sa araw na ito, sa inyong mga personal devotion, family devotion, sa inyong mga pananambahan. Purihin natin ang Panginoon Diyos, purihin natin ang nabuhay na Kristo. Mga kapatid, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagsasabi sa atin na hindi natapos ang kwento, ang kasaysayan ng Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo, sa krus, sa kamatayan, kundi nagpapatuloy ito hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga darating pang panahon sa ating buhay. Ito po ay malakas na tinig na nagsasabi sa ating mga mananampalataya na hindi po rin magtatapos ang ating buhay sa kamatayan. Nakatitiyak ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, ang lahat ng matapat na sumusunod sa Kanya sa buhay kasama ni Kristo. Muli tayong bubuhayin. Kaya magpatuloy tayo sa ating mga pagmimisyon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba sapagkat natitiyak natin hindi sa kamatayan mauuwi ang lahat ng ating pagpapagal at paglilingkod, kundi magpapatuloy ito, mga kapatid. Merong buhay na walang hanggan. Ito rin ay isang malinaw na mensahe sa atin, mga kapatid,
na hindi kailanman maigugupo, hindi mapipigilan, hindi kailanman masisira ang layunin, adhikain at misyon ng Panginoon sa mundong ito, ang itatag ang kanyang paghahari dito sa lupa katulad ng sa langit. Kaya patuloy tayong magpakatatag. Ang kapayapaan na nabuhay na Kristo'y tanggapin natin sa araw na ito at sa bawat araw ng ating buhay. Ito po yung papawi sa kalungkutan, sa pagkabalisa, sa agam-agam, kalituhan, kaguluhan, sa mga suliranin na ating nararanasan ngayon, lalo't higit sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ngayong meron tayong kinakaharap na krisis. Ito po'y nagsasabi sa atin na ipanatag natin ang ating mga kalooban. Ito po'y nagsasabi sa atin na ang Diyos kailanman hindi nagpapabaya. Kasama natin ng Panginoon Diyos. Ito po ang nagpapatatag, nagpapalakas sa ating mga pananampalataya. Paano nga po ba natin mapapahayag o maipagpapatuloy na maipamalas ang pananampalataya natin sa gitna ito ng krisis? Ang una po, mga kapatid, maipagpapatuloy lamang natin ang pananampalataya natin sa nabuhay na Kristo. Kung sa lahat ng sitwasyon, no, may krisis man o wala, ang pananampalataya natin ang magre-react. Faith reacts. Yan po ang una. Hindi fear reacts. Ang kabaliktaran po ng pananampalataya ay pagkatakot. Yan po ang ginagawa ng sanlibutang ito. Yan po ang ginawa ng imperyo ng Roma. Yan po ang ginawa ng mga pinuno ng reliyong Hudahismo noon. Naghasik sila ng takot at pangamba. Hanggang sa ngayon, may mga takot at pangamba tayong nararanasan dahil nga po dito sa nararanasan nating krisis, subalit sinasabi sa lahat ng ito, yung pananampalataya sa nabuhay na Kristo ang manaig. Yan po dapat ang maging reaksyon ng bawat isa sa pagharap natin sa lahat ng problema na dumarating sa ating buhay. Yan yung nagbibigay sa atin ng tapang na magpatuloy tayo bilang taong simbahan, bilang katawan ng nabuhay na Kristo. Faith reacts. Pangalawa, mga kapatid, faith receives. Dapat po kung tunay tayong mananampalataya, handa rin tayong tumanggap ng mga ipinagkakatiwala sa ating misyon ng ating Panginoon. Katulad po ng nabuhay na Kristo nung dumating po siya sa pinagtitipunan ng mga alagad niya. Ang sinabi nga po niya ay kapayapaan ang sumainyo at pagkatapos kung papaanong sinusugo ako ng aking ama, sinusugo ko rin kayo. Tapos hiningahan po sila, tinanggap ng mga alagad yun. At ito yung nagbigay sa kanila ng panibagong buhay, pag-asa, panibagong perspektiba sa buhay, pananaw. Ito po yung nagbigay sa kanila ng kasiglahan. Hindi maipaliwanag ang kanilang tuwa at saya. Kaya sa umagang ito, tanggapin din nating lahat ang kapayapaan na nabuhay na Kristo. At ang kaakibat nito ay misyon. Na tayo naman ang magpapatuloy ng layunin ng adhikain at misyon ng ating Panginoon. Lalo't higit sa panahong ito ng krisis. Tayo rin ang maging daan para ang ibang tao'y maranasan yung katotohanan, yung realidad ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon Jesucristo. Maging instrumento tayo o daluyan ng kapayapaan, ng kapanatagan, ng kaaliwan ng bawat isa. Na sa ating maliit o malaking kaparaanan, tunay na makapagdulot din tayo ng tuwa at saya. No? Sa mga frontliners, dun po sa mga sinasabi nilang homeliners, pati po dun sa mga backliners, sa lahat po ng tao ngayon na naguguluhan, sa lahat ng taong natatakot at nangangamba, patuloy po tayong maging daluyan ng presensya at kapangyarihan ng nabuhay na Kristo. Ang pangatlo po, faith resolves. Dahil nga po tumanggap tayo ng kapangyarihan ng otoridad mula sa nabuhay na Kristo, tayo po ay maghahanap ng kaparaanan para yung mga suliranin, hindi lang ng suliranin nating personal, hindi lang ng ating pamilya, suliranin ng ating lipunan, suliranin ng ating bansa at maging ng buong mundo, ay maging bahagi tayo ng solusyon. Kung tunay tayong sumasampalataya sa nabuhay na Kristo, dapat tayo po ay handang makiisa sa iba pang mga tagasunod ni Kristo, sa iba't ibang dako ng ating bansa, ng buong mundo,
para humanap ng mga pamamaraan, maibsan yung paghihirap ng nararanasan ng maraming tao. Tunay na masolusyonan yung mga pangunahing problema ng ating lipunan. Yan po ang ibig sabihin ng ipahayag natin yung katatagan ng ating pananampalataya sa nabuhay na Kristo sa panahong ito. Pang-apat, faith relies. Binigyan po tayo ng Panginoon Diyos ng kakayanan, ng talino at galing. Binigyan niya tayo ng lahat ng mga kakailanganin natin para maipagpatuloy natin yung pagmiministeryo at pagmimisyon. At lahat ng yan, mga kapatid, ay meron pong hangganan. Meron tayong mga limitasyon. At sinasabi sa atin, pag dumating na yung limitasyon natin sa buhay, kapag umabot na tayo sa hangganan at hindi na natin alam kung ano pa ang pwede nating gawin sa mga sitwasyong ito, sa mga sitwasyon na may hirap, sa mga krisis, nagawa na natin ang lahat, mag-rely na lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Hindi niya tayo bibiguin katulad po ng kanyang muling pagkabuhay. Yung po mga umaasa sa kanya ay muli po nagkaroon ng pag-asa. Sila po ay nakapagpatuloy sa kanilang pagmimisyon. Kaya po kumalat ang Kristyanismo sa buong mundo. Hilingin natin sa Panginoon na tunay ngang pasukin din niya ang mga pintuan, ang mga trangkahan, ang mga silid ng ating pagkatakot at pangamba. At tunay pong tayo ay sumandig sa Kanya, tunay na tayo magtiwala sa Kanya ng ganap, mga kapatid. At ang panghuli, faith remembers. Alalahanin natin palagi ang Kanyang mga salita. Alalahanin natin palagi na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng ito na nararanasan natin. Mapagtatagumpayan natin ito, mga kapatid. Tiyak ang lahat ng bagay na pagtagumpayan na ng Panginoon. At kung tayo lang ipag-isa sa Kanya, mapagtatagumpayan din natin ang lahat ng bagay na ito. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang nabuhay na Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga anak na nakikinig sa programang ito. Patuloy mo, Panginoon Diyos, ilayo kami sa masama, sa aksidente at sa mabibigat na karamdaman. Patuloy, Panginoon, masolusyonan na ang krisis na ito na aming nararanasan. At patuloy na pagharian mo kami, Panginoon. Pawiin mo ang takot at pangamba, hindi lamang sa aming buhay, kundi sa aming bansa at sa buong mundo. At tunay na maipahayag ang kapangyarihan mo bilang nabuhay na Kristo. Pagpalain mo kaming lahat ngayon, Panginoon naming Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingat nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat.